At ayan mga ka-crypto, technical analysis update po tayo ngayon dito sa 4-hour chart time frame ni Bitcoin. At ang ating balita na pag-uusapan naman dito ay tungkol po dito sa bagong balita na ito tungkol po sa nagaganap na digmaan sa pagitan po ng US, Israel at saka Iran. Yan, sabi po rito, Bitcoin risk fall as US-Israel strikes Iran's energy facilities despite Trump's 5-day pause. Kaya, ayan, matinding balita po ito. At base lamang sa title ay negative po, napaka-negative ng impact nito. Kung saan ay magdudulot po ito ng pagbagsak sa presyo ni Bitcoin at hindi lamang po si Bitcoin, maging ang buong crypto market ay syempre babagsak. Kaya kasama po si XRP dyan. Kaya yan, ganyan po kasi ang galaw ni Bitcoin. Kung siya ang bumagsak, susunod po ang buong crypto market. Kung siya naman po ay umangat, susunod, ganun din ang mangyayari sa ibang cryptocurrencies. Kaya, ayan. Ngayon, dito naman sa ating technical analysis, kitang-kita natin dito sa 4-hour chart na meron po tayong nabuo rito na isang falling or descending triangle pattern. Yan, or descending wedge pattern. At kitang-kita natin dito na nagkaroon po siya ng breakout sa upper portion nito. Ayan, bigyan po natin ng bilog yung kanyang breakout. Ayan. Nagkaroon siya ng breakout dyan, kaya nagdulot po yan ng pag-angat. Meron na rin po kasi tayong lumabas na magandang balita kanina. Ayan, na magkakaroon na daw ng peace talk ang US at saka Iran. Pero kaya yan, umangat po siya. Tapos biglang naglabas po ng balita ang Iran na wala daw pong katotohanan yung peace talk na yan. Kaya yung kanyang pag-angat, biglang tumigil. Ayan, malapit po dito sa resistance. Kaya mukhang may mga nag-take profit lang dito. Parang may bumili lamang dito tapos nag-take profit sila dito. Malapit sa 71K. Kaya yan na nga, parang manipulation po talaga ang nangyayari ngayon. Ayan, tinatakot nila. Ayan, tinatakot po nila ang market para bumagsak. Tapos bibili sila. Ngayon, maglalabas sila ng magandang balita para umangat ang market tapos magbebenta sila. Kaya parang ganyan lamang po, parang manipulation, kaya mag-ingat po tayo. Ngayon, nakikita po natin dito na ang ating Hall Street Indicator ay bullish pa rin yung ating signal dito. Maski ganyan po yung balita natin. Kaya conflicting po yung signal natin dito sa ating chart. Yan, sinasabi po ng ating technical chart analysis dito na bullish po itong si Bitcoin. Ayan, kulay blue yung mga QQE bars natin. Pero yung fundamentals natin dito, ayan, na nakakatakot, ay napaka-negative. Kaya syempre, ang masusunod dito ay yung balita na ito kasi napaka-bigat po ng balitang yan. Kaya possible po na maski nakakita tayo ng bullish signal is possible po na babagsak itong si Bitcoin at babalikan niya siguro yung ating yung ating support dito, trend support dito sa ibaba. Ayan, malamang ay babalikan niya ito. Yung support natin dito is, ayan, nabuo po yan dahil dyan. Ayan. Yung trend support natin is hango po yan sa daily chart time frame. Kaya tumatagos-tagos po siya. Ayan, may mga tagos-tagos na candlestick. Kaya yan, ngayon ay balikan po natin ang ating balita. Sa balita muna tayo. Ayan. Hindi po, sabi dito ay hindi po sapat yung 5 days o 5 araw na pag-pause. Ayan, or pagtigil. Ayan, na announcement ni President Donald Trump. Kasi ngayon, ang tension po sa Middle East ay umabot na po sa isang boiling point.
Ayan, boiling point na, kumukulo na po. At hindi po natin ito inaasahan. Talagang nag-iinit na po talaga sila. Pero sa kabila po ng sinabing 5-day halt, ang US at Iran ay naglunsad na po ng mga bagong air strikes sa energy infrastructure ng Iran. Partikular na sa Isfahan at sa mga pipelines ng Khorramshahr power plant. Ayan. Tinira na nila ito. Dahil dito ang presyo po ng langis ay biglang sumipa at si Bitcoin kanina ay lumipad po sa $71,782 dollars at naharap siya ngayon sa matinding selling pressure dahil dyan. Ngayon ay bakit nga ba biglang binawi ang katahimikan? Ano ang epekto kung ang Saudi Arabia at saka UAE ay formal nang sumali sa gyerang ito? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat numerical data mula po sa pagtaas ng Brent crude hanggang sa pagbagsak ng Coinbase Premium Index. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili dahil ang balitang ito ay hindi lamang tungkol sa chart, kundi tungkol po sa kaligtasan ng ating mga assets sa gitna ng isang global conflict. Ayan, pag-usapan po natin ang pagsabog ng presyo ng langis. Ayan, explosion of oil prices. Kaya ang Brent crude oil ay mabilis na bumalik po sa itaas ng $102 per barrel ngayon. Samantala ang WTI crude oil naman ay tumalon po ng mahigit 3% at nasa $91 per barrel na. Ngayon ay bakit po ba ito nangyari? Nangyari ito dahil itinanggi po ng Iran ang claim ni Trump na mayroon ng productive talks na nagaganap. Sabi po ng Iran walang katotohanan ang peace talks at handa po silang gumanti sa anumang atake sa kanilang energy facilities. Sa aking opinyon, nakikita ko rito ang isang misinformation war sa pagitan po ng US at Iran. Nung una, nag-pump po si Bitcoin sa $71,000 dahil po sa 10% drop ng oil prices matapos po ang 5-day pause ni Trump. Pero ngayong napatunayan na hindi po natuloy ang pause, ang numerical recovery ng presyo ng langis ay nagsisilbing death sentence sa short-term momentum ni Bitcoin. Kapag ang langis ay nasa itaas po ng $100, ang inflation ay siguradong tataas. At gaya po ng napag-usapan natin dati, ang Fed ay hindi po maglalabas ng rate cuts. Ito ang perpektong bagyo para sa isang market correction. Ang pagtalon po ng langis ay direktang sumasakal sa purchasing power ng mga investors. Yan, dito naman po tayo sa Israel at saka US strikes. Yan, yung pagbomba po sa Isfahan. Ayan, the bombing of Isfahan. Sa kabila po ng mga diplomatic efforts, ang numerical reality sa ground ay iba po talaga. May mga report na ang natural gas infrastructure sa Isfahan at ang gas pipeline na nakakonekta po sa Khorramshahr power plant ay tinamaan ng missiles. Ayon po sa Iranian media, malaki ang pinsalang natamo ng kanilang mga energy facilities. Bilang ganti, ang Iran po ay nagpakawalan na rin ng mga drone at missile strikes na tumatama naman sa Gulf countries na nag-host po ng US military assets. Ayan. Yan po yung sabi ni yung post ni The Kobese letter dito. Ngunit may mga nakakabahala po. Ang mas nakakabahala po dito ay ang balita mula sa Wall Street, kung saan ang Saudi Arabia at saka UAE ay inching toward na raw
or unti-unti nang sumasali sa giyera laban sa Iran. Binuksan na po ng Saudi Arabia ang kanilang King Fahd Air Base para sa mga US forces matapos po silang direktang atakihin ng Iran. Yung opinion ko po dito ay kung formal po na papasok ang Saudi at saka UAE sa giyera, hindi lang ito regional conflict, kundi isang full-blown energy war. Kaya ang tindi na. Ang Saudi Arabia ay isa sa pinakamalaking producer ng langis sa mundo. Ang numerical impact ng kanilang paglahok ay pwede pong magdala sa langis sa presyong $150 per barrel. Para kay Bitcoin, ito po ay nangangahulugan ng matinding de-risking. Ang mga whales ay posible pong mag-exit muna sa crypto at lumipat sa gold o cash habang hindi pa malinaw ang dulo ng gulo sa Middle East. Ang Strait of Hormuz blockade ay hindi na lang banta. Ito po ay isang napakalapit na realidad o katotohanan. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Coinbase Premium at ang $68,000 na support. Ayan. Bagamat si Bitcoin po ay kasalukuyang naglalaro sa presyong ito, ayan, 70,951.91. Yan po yung kanyang presyo ngayon. Ayan, isang may mga babala na dapat po tayong tingnan. Ang Coinbase Premium Index ay naging negative na naman. Para sa mga hindi po nakakaalam, kapag negative po ang index na ito, ibig sabihin ay mas marami ang nagbebenta sa US-based exchanges kaysa sa global markets. Ito po ay isang numerical signal ng selling pressure mula sa mga American institutional investors. Kahit na tumaas po ang Bitcoin Futures Open Interest ng 1.80% patungong $47.88 billion, marami po ang naniniwala na ito ay liquidations na naghihintay lamang po na mangyari. Ayan. Sa aking opinion, ang presyo po na nakikita natin ngayon ay ang presyo po na nakita natin kanina na umabot po sa $71,782 ay isa pong fake out lamang na dulot ng maling balita tungkol po sa peace talks. Ayan, fake news. Ayan, kaya yan po ang naging impact niyan. Ngayon alam na natin ang katotohanan, ang numerical target na $68,000 ay napaka-posible sa susunod na 48 hours. Yan, malamang 48 hours. At sabi nga ni Anthony Scaramucci mula po sa Skybridge Capital, kailangan na maging handa ang mga investors sa isang bear market sentiment hanggang fourth quarter ng taong ito, 2026. Dahil ang 4-year cycle ay nananatiling intact pero puno ng geopolitical interference. Ang volume na tumaas ng 60% ay nagpapakita na marami po ang trap. Ayan, trap sa itaas po ng presyong $71,000 at ngayon ay nagmamadali po silang lumabas. Pag-usapan naman po natin ang pagbalanse sa takot at saka strategy. Yan, sa gitna po ng lahat ng ito, kailangan po nating manatiling kalmado. Ang numerical data ay nagpapakita po ng matinding panganib, pero huwag po nating kalimutan ang long-term narrative ni Bitcoin. Habang ang global energy supply ay nanganganib dahil po sa strike sa Iran, ang scarcity po ni Bitcoin ay lalong nabibigyang diin. Ngunit sa short term, kailangan pong protektahan natin ang ating puhunan. Ang paglipat po ng Saudi Arabia at saka UAE patungo sa yung paglapit po pala ng Saudi Arabia at saka UAE. Malapit na po silang makisali sa giyera o digmaan ay isa pong Black Swan event na pwedeng bumago sa takbo ng taong ito, 2026.
Kaya masasabi ko po dito ay bantayan po natin na maigi ang mga support levels natin. Particular po dito kay Bitcoin. Yan. Kasi ito po kasi ang 24-hour low natin bago ang posibleng pump. Kapag nagkaroon po ng breakout sa ibaba, susunod, yan ang susunod na support, yan ipapakita ko po mamaya sa chart, ay kailangan po nating bantayan. Kaya wag po tayong magpadala sa FOMO o fear of missing out kapag nakakakita po tayo ng maliliit na green candles. Sa puntong ito, ang macro economics, particular po ang presyo ng langis at ang giyera sa Iran ang siyang tunay na nagpapatakbo sa presyo ni Bitcoin. Hindi po ang technical patterns. Ang numerical reality ay nagsasabi na cash is king muna habang lumilipad ang mga missiles sa Middle East. Ang 5-day pause ni Trump ay tila naging isang distraction lamang habang nag-a-align ang mga pwersa sa mas malaking opensiba. At narito na po ang aking kabuang opinyon tungkol sa balitang ito. Yan, isa lamang po ang dapat po nating tandaan. Ang crypto market ay hindi po gumagalaw sa isang vacuum. Ang bawat missile na tumatamo po sa energy facility ng Iran ay may katumbas na numerical impact sa ating portfolio. Ang pagbabalik po ng langis sa itaas ng presyong $100 at ang negatibong Coinbase Premium ay mga seryosong babala na hindi po natin dapat baliwalain. Si Bitcoin ay nasa isang napakadelikadong position ngayon at kung ikaw ay isang diamond hand, baka ito na ang oras para masubukan ang iyong tatag. Pero kung ikaw po ay isang trader, lagi pong gumamit ng stop loss. Ang roadmap patungong fourth quarter ng taong 2026 ay mukhang magiging madugo at puno ng mga pagsubok. Kaya yan, manatili po tayong nakatutok sa mga balita para malaman po natin ang pinaka-fresh na updates na siyang makakatulong sa ating mga desisyon. Kaya yan, dito na po tayo sa technical analysis. Ayan, ang tindi po talaga. Dito po tayo sa daily chart time frame. Kung sasali po talaga ang Saudi Arabia at saka UAE, kung sasali sila diyan, siguro mapapabilis yung giyera, matatapos agad kasi talagang pagtutulungan nila ang bansang Iran. Yan, wala nang malakas na yung pwersa ng US, Israel. Ayan, kasi mas marami sila. Siguro madudurog ang Iran, matatapos kaagad. Pero ang epekto po niyan, magiging magkakaroon ng malaking negative impact sa ating global economy. Yan, hindi lamang po ang market ng crypto. Lahat ng market ay apektado. Babagsak po tayo. At hindi lamang titigil yung pagbagsak sa $65,545 na current major support natin. Malamang ay lalagpasan pa niya yung 61 dito at baka aabot pa siya ng 54. Ayan, baka hindi lang 54, baka aabot pa siya ng 40. Depende po sa kung gaano kalala ang magiging resulta ng gera na yan. Kasi parang ganyan yung nakikita kong gustong gawin ng US. Gusto nilang pulbusin kaagad ang US. Gusto nilang tapusin kaagad. Maski magkaroon po ng malaking negative impact sa market, at least kung natapos po kaagad, makakabawi rin naman ang market. Kung kaysa yung dahan-dahan, yan, pero tatagal. Kung sa inyo, alin po ang pipiliin ninyo? Yung mabilis na matapos yung digmaan, pero parang magugulat tayo sa negative impact? O yung medyo parang dahan-dahanin nila, pero matagal yung mararanasan natin na negative impact nito? Kaya parang mas okay na rin yung mabilis. Ayan, yung mabilis para sa akin lamang po yan. Mabilis. Yan, parang mag-hold on na lang tayo.
Kasi basta bibilisan nila. Pero kung pag yung inaasahan nilang mabilis ay hindi pala, yan, at nagpakita po ng yan, masasabi natin na matibay pala ang Iran at hindi po madaling basta-basta pababagsakin, ay kawawa po tayo dyan. Yan, dapat talagang siguruhin nila na matapos na nila ang kanilang gera. Dahil hindi po sila ang kawawa, kundi marami po, maraming mga tao sa buong mundo ang talagang apektado. Kaya, ayan, ngayon ay, sabi nga kanina, mukhang hindi na po technical charts, yung mga nakikita natin, or technical analysis yung nagpapagalaw, or yung emotional sentiments ng mga tao bilang mga traders ang nagpapagalaw sa market ngayon. Yan, hindi na daw yan. Sabi sa balita ay yung gera na daw ang nagpapagalaw ngayon sa market, sa presyo ng market. At mukhang yan na nga, parang nakikita nga natin na mukhang yan na nga talaga ang nangyayari. Kasi sabi ni Trump kanina, ayan, magkakaroon ng peace talk. Yan, di ba? Umangat yung candlestick natin kahapon dahil dyan. Tapos ngayon, is meron na namang isang masamang balita na wala daw katotohanan yan, sabi ng bansang Iran. Kaya yan, natigil yung kanyang pag-angat at mukhang naghahanda po siya sa isang pagbagsak. Ngayon ay binomba na ng US ang ilan sa mga bahagi ng Iran. Ayan. At maliban po dyan ay mukhang sasali na ang Saudi Arabia at saka UAE. Kaya palala po ng palala yung tensyon. Kaya asahan po natin yung babantayan po natin dito is yung mga support natin dito. Ngayon is ang nagsisilbing support natin is yung trend support dito. Kung nabasag po yan, asahan po natin na babagsak si Bitcoin sa 65,545. Sunod naman ay ang 61,337. Kaya yan po yung mga major support natin dito. Kung sakaling natuloy yung pagsali ng Saudi Arabia at saka ang UAE, mas maganda muna sigurong mag-exit muna para sa ilan. Yan. Para sa ilan, sinasabi nilang mas magandang mag-exit muna. Kasi alam nilang, ine-expect po nila na babagsak pa sa mas mababang presyo itong si Bitcoin. Yan, kapag nangyari yan. Kaya binabantayan po talaga nila yung gera. Yan. Sabihin natin sa unang senaryo, yan, sumali na ang Saudi at saka UAE sa gera. Ang gagawin po ng ilang mga holders ay magbebenta na sila kaagad. Magli-liquidate na po sila. Ibebenta na nila lahat ng kanilang holdings. Sabihin natin is nasa 70,959 ang presyo, bininta nila dito. Ayan. Tapos, expected na babagsak si Bitcoin dahil dyan. Kapag bumagsak na si Bitcoin at umabot dito sa 61,337, tapos medyo mukhang okay na yung kalagayan, sabihin natin ay nag-surrender na yung Iran at gusto nang magkaroon ng peace talk, yan, or kapayapaan, yan, dito po sila bibili. Kaya yung kanilang binenta rito, yan, bibili sila rito, kaya mas malaki yung kanilang mabibili na Bitcoin amount ng kanilang Bitcoin. Kaya mas lalaki yung kanilang Bitcoin. Pero pansamantala ay lilipat po sila sa mga safe haven assets, yung hindi po gaanong naapektuhan sa gera. Kaya yun yung ginagawa ng iba. Ayan, so para po sa mga holders. Pero tayo naman bilang mga traders, syempre, hindi po natin kailangang gawin yan kasi pwede naman po tayong kumita kung pag bumabagsak ang presyo ni Bitcoin or yung asset na tinitrade natin. Kaya kung dito kay Bitcoin, kung pag na-confirm natin na may isa na namang malaking masamang balita, ay entry na tayo ng short. Maghanap na po tayo ng breakout sa support at dyan po tayo papasok.
Ayan. Tapos yung mga targets natin, ayan na rin, mga support na rin. At nakikita natin yung volume. Volume mo yung ating basihan kung may sapat na lakas. Kaya yan, mukhang sa mga paparating na araw dahil po sa balitang yan ay mukhang talagang babagsak po ulit itong si Bitcoin. Ayan. Zoom out po tayo. Isa po itong bear flag pattern. Ayan. At kahapon ay mukhang nagkaroon po tayo ng slight na false breakout dito. Ayan, umangat po pala. Akala natin is breakout na. Pero hindi po pala. Bumalik siya sa loob ng ating bear flag pattern dito. Ngayon, ang expected po natin na kanyang magiging galaw is, yan na nga, dahil sa masamang balita, is babagsak siya at susubukan po niyang basagin yung ating trend support dito. Trend support or lower portion ng ating bear flag pattern dito. Kaya yan. Yan lamang po ang ating technical analysis update dito kay Bitcoin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.